Sino ang pari? Siya ay isang tao na mula sa sambayanan, tinawag at hinirang ng Diyos para sa sambayanan. Gaya ni San Andres at iba pang mga alagad ng Panginoon, ang kanilang naging buhay ay ang matuto palagi sa mga itinuturo ng Panginoong Hesukristo. Ang salitang disipulo ay galing sa salitang Latin na discipulus, discipuli, na ang ibig sabihin ay student, pupil, follower. Ang Panginoong Hesus, ang tagapagturo, the teacher par excellence. Napakahalaga na laging maging bukas ang tenga sa kanyang mga aral. At tandaan mo ito, Reverend Earl. Pero higit pa sa bukas na tenga, dapat laging bukas ang puso at isipan sa mga aral ng ating Panginoong Hesukristo, sa lahat niyang mga sinasabi sa atin. Ang pari, sabi mo, Reverend Earl, sa iyong binigay sa aking reflection para sa ordination na ito, open to learn, open to surrender and abide in whatever the Lord wants of him. Openness to the heart of Jesus, with which its very love is the priesthood itself. At sabi po pa rin sa iyong reflection para sa araw na ito, a priest must always have a humble disposition of always wanting to learn from Jesus. For the priesthood is an ongoing formation. It does not stop in the confines of the seminary. The priest is configured to Christ, and this configuration is sustained by a deep kind of openness. Salamat sa iyong ganitong pagdinilay tungkol sa pagkapari. Patuloy na lalago ka, Reverend Earl, sa malalim na pakikipag-ugnay sa Panginoong Hesukristo sa pamamagitan ng buhay panalangin, prayer life. Ang sabi mo sa iyong reflection, Reverend Earl, a priest cannot be united with the Lord if he does not live a prayerful life. Prayer must be the center of his life. Just like Jesus, who spent hours of prayer to the Father, it must be his priority. It must be his life. It must be his source of his strength. A priest is not his own. A priest's life is no longer his own because he is now an alter Christus. As Christ gave himself for all, so too shall a priest totally give himself to Christ, empty himself like Christ, and allow himself to be filled in with the power and work of Christ. Sa aking minamahal na pamilya, Dad, Ma, may pari na po kayong anak. Pagsasabihan niyo pa rin po ako, pagagalitan niyo pa rin po ako kung minsan, pero pag sobra ang galit niyo, darating ako sa bahay ng nakasutana. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagmamahal, paggabay, pag-akay at walang sawang pananalangin, at higit sa lahat, sa inyong presensya ngayong araw. Ipanalangin niyo po ako. Ipanalangin niyo po kaming mga pari, na naway maging karapat-dapat kami at araw-araw na magsumikap, na magmahal katulad ni Kristo, mapagpakumbaba, masunurin, at mga banal na pari ni Jesus.
sama-sama nating paglalakbay, ituro at ipakita niyo po sa akin ang ganda ng buhay. Ituro niyo po sa akin sa gitna ng mga hamon at kahinaan ng tao. Sa gitna ng kanyang pagtatanong at paghahanap, ituro niyo po sa akin ang daan kung saan at paano ako makakapasok sa inyong buhay. Ituro niyo po sa akin at ang daan at hayaan niyo pong ituro ko rin naman ang daan patungong langit. Ang daan patungong langit. Muli, maraming salamat po sa inyong lahat. Patuloy po ninyo siyang ipagdarasal nang lalo pa niyang mapangatawanan ang kanyang mga pangako sa Diyos at sa sambayanan bilang pari. Pagdadasal din po namin kayo. Pagpalain nawa kayo ng Diyos.